Kamara at ilang business groups tiwala na positibo ang magiging bunga sa trabaho at negosyo ng Trilateral Summit sa Estados Unidos at Japan. Si Melanie Mora sa sentro ng Balita Live. Audrey, umaasa ang mga kongresista, gayon din ang business community na maganda ang ibubunga para sa Pilipinas ng pakikilahok ng administrasyon dito nga sa Trilateral Summit sa Amerika, gayon din ang iba pang aktibidad doon. Bukod sa makasaysayang pakikipagpulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida para sa kauna-unahang Trilateral Leaders Summit ng Pilipinas, Amerika at Japan, nakaharap din ang delegasyon ng Pilipinas sa Amerika ang ilang malalaking ahensya at kumpanya tulad ng multinational tech company na Google. Dito'y napag-usapan nila ang mga hangarin ni Pangulong Marcos ukol sa digital transformation sa Pilipinas, gayon din ang infrastructure investments ng Google sa bansa. Sa mga larawan namang ibinahagi ni House Speaker Martin Romualdez na kasama sa delegasyon ng Pilipinas doon, makikitang nakapulong din nila ang mga opisyal ng international company na Ultrasafe Nuclear Corporation para pag-usapan din ang kanilang pamumuhunan sa bansa. Bukod naman dito, nakaharap din ng administrasyon ang mga opisyal ng Japan Chamber of Commerce and Industry kung saan ibinida naman ni Pangulong Marcos ang mga inisyatibo ng ating gobyerno para mapadali pa ang pagnenegosyo sa bansa. Ayon kay House Assistant Majority Leader Zia Alonto Adjong, ikinalulugod nila ang mga hakbang ng administrasyon para ibayo pang papalago ang bansa at maisulong ang kapayapaan, kaayusan at kaunlaran sa Indo-Pacific region. Kahapon, kasabay ng pakikilahok ng administrasyon sa mga aktibidad sa Amerika, inanunsyo ng Philippine Statistics Authority ang positibong galaw sa labor market ng bansa. Umakyat pa ang bilang ng mga may trabaho sa Pilipinas na sinabayan din ng pagbaba naman ng unemployment rate. Ayon kay House Deputy Speaker Raymond Democrito Mendoza, handa silang makipagtulungan sa iba't ibang sangay para ibayo pang mapalakas ang workforce sector sa bansa. Pagtitiyak naman ni House Committee on Ways and Means Chair Joey Salceda, patuloy rin naman ang mga hakbang ng Administrasyong Marcos para mapagbuti pa ang estado ng labor market sa bansa at mapababa pa ang presyo ng mga bilihin. Sa isang press conference ngayong araw sa Quezon City, umaasa rin ng ilang business group na maganda ang maibubunga ng panibagong biyahe sa Amerika ng administrasyon. When they start talking, they would raise the issue that there are detractors of coconut. They say that it should declare label allergens, which is not fair. There's always hope every time the president visits another country. So there's always the hope that our leaders will be able to promote traditional Philippine products, no? Lalo-lalo na yung coconut. We're actually looking forward to that Philippine-US bilateral dialogue on coconut because we want to raise issues, especially yung mga allergens, issues that... When will this be? This is going to be in... this one specific, the dialogue, the bilateral talks with the US, is going to happen this coming May. Audrey, maidagdag ko na lamang din, sabi pa nga niya Speaker Romualdez, sa panig ng Kamara, handa rin silang magbuo ng mga panibagong panukalang batas para nga na makatutulong naman sa mga maikakasang investment at iba pang hakbang ng administrasyon mula sa Amerika para na rin sa kapakanan ng ating mga kababayan. Audrey? Okay, Mela, meron pa bang ibang suggestion yung ilang mga mambabatas, gayon na rin sa business sector, kung paano natin matitake advantage yung magiging bunga nitong Trilateral Summit? Audrey, ang sinasabi nga nung iba pang mambabatas, bukod sa mga iba nilang suggestion, mainam din na masulit yung pagkakataon na makasalamuha nga ni Pangulong Marcos ang iba pang mga leaders sa larangan ng teknolohiya dito nga sa kanilang pulong kasama ang mga opisyal ng Amerika at Japan para nga talagang maisulong yung digital transformation sa bansa. Alam naman natin, Audrey, ang Amerika at Japan talaga nga meron talaga silang mga teknolohiya at high-tech ang kanilang mga kagamitan at mga
mga proseso dyan. Kahit umaasa yung mga kongresista na isa yan sa mga aspektong talagang masusulit ng Pilipinas para may adapt naman dito sa Pilipinas. At alam naman natin ngayon, Audrey, katulad na lamang sa nararanasan nga ngayong matinding init at iba pang mga hamon sa bansa, lumalabas talaga yung kahalagahan ng magandang teknolohiya para sa mga online learning, work from home arrangement at iba pang mga hakbang na talagang makatutulong kung maganda yung internet at digital situation sa bansa. Kaya Audrey, yun yung sinasabi ng mga kongresista, talagang umaasa sila na pagdating sa digital transformation, maganda rin yung magiging outcome ng mga pakikipagpulong ng ating mga opisyal dyan nga sa Amerika, Audrey. Maraming salamat, Mela Lesmoras.